Philippine Economy at ASEAN Business and Investment Summit ating pag-uusapan kasama si Tony Lopez, ang Pangulo at Publisher ng Business News Asia. Sir Tony, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Po sa inyo lahat. Good afternoon po. Mas maganda ang mga itsura ninyo kasi maganda po ang business environment. Kumukha na nga na sinasabi ni Secretary Dillon, the inflation rate was cut by 2/3 from 6.1 to 1.9. Ibig sabihin niyan, kung meron kayong 100 piso last year, ang inflation is 6, 100 minus 6, that is 94. Diba? Ngayon, ang inflation ay 1.9, 100 minus 1.9, mahina ako sa decimal point, minus 2 na lang, 98. Ibig sabihin mo, 98 minus 96, nagkaganansya kayo ng 4 pesos, parang ganon. Yung 4 pesos na yun, makakabili kayo ng dalawang McDonald's na kumpletong meal. Last year, hindi mo kaya yon. So, nadagdagan ng iyong pagkain. Ang purchasing power, tinatawag nila, yung 100 piso mo, ngayon mas maraming nabibili. Yun, the same 100 piso mo last year. So, malaking bagay po yun. Tapos naman po, yung pagbagsak ng unemployment rate, ang ating unemployment rate is one of the lowest ever. Kasi ngayon, ibig sabihin nun, an additional 2 million workers were able to get a new job. Ganon. Yun po ang ibig sabihin po niya. Yung 2 million Kaya, dahil malakas ang purchasing power, malakas ngayon ang consumption. Yung, siyempre, ganado ka maggasta kasi may additional money ka eh. Dahil sa malakas ang consumption, malakas ang ekonomiya. Kasi ang nagpapatagbo po ng ating ekonomiya, paggasta ng taong bayan, paggasta ng ating gobyerno. Paggasta ng taong bayan, yung tinatawag na household expenditure. Kasi pa ang ating ekonomiya, 76% household expenditure. Punta sila ng punta sa mall, sa SM, ganyan, nanonood ng sine, kumakain sa labas. Halos wala na yata nagluluto sa kusina ngayon ng mga bahay-bahay, kumakain na lang sa labas. Kasi mas mura, mas mabilis. Saka si nanay, usually may trabaho, busy siya para makakuha pa ng oras para magluto pagdating sa bahay. So take out na lang ng take out. Pero Sir Tony, yun nga, no, nakapanayam ninyo yung mga business titles ng bansa. That's usual. You've been doing that in the past. I've been doing it for the last 55 years. Yes. Na-meet ko po sila ng mga bata pa sila. Pero sir, nagbibisikleta pa sila. Mula dun po sa mga naging conversations nyo, interviews with them, ano po yung mga key conclusions nyo patungkol doon sa kasalukuyang kalagayan? Yung po, nakausap ko po nung July sila, no? Nakausap ako ng 8 to 10 taipans or tycoons. Sila ang movers and shakers. Kasama dyan po si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, si Jaime Augusto Sobeldiaya ng Ayala Corporation, si Lance Gokongwei ng Universal Robina, saka tapos nakausap ko din po briefly or lengthily sina Sabina Boitis ng Aboitiz Equity, si Metro Pacific Chairman, ang PLDT Chairman Manny Pangilinan. Sila po yung mga tao niyan, ang hawak nila kuryente, hawak nila water, hawak nila kalye, hawak nila pagkain, hawak din nila telecommunications. So wala ka nang ibang mapupuntahan kundi siya kanila. Kasi pag may kukulangan ka sa pagkain, nandun lang San Miguel. Pag mahina ang signal mo sa kuryente, sa telephone, nandun ang PLDT, nandun ang Globe ng Ayala, di ba? Pag wala kang pamasahe o sasakyan o kalye na pwede kang magpa-andar ng yung sasakyan, nandun sina San Miguel, nandun si Manny Pangilinan din. So, ito po yung mga... So, very bullish po sila. Yeah. For the first time in this rate, ang strong ng kanilang confidence sa ekonomiya at ang strong ng kanilang panata sa ating administrasyon ni BBM na he can carry through the goals of and reforms he has set himself for the 6 years of his presidency. Ang kanyang number 1 na goal mapaunlad ang inyong kalagayan sa buhay, lahat ng Pilipino. Yung tinatawag nilang upper middle income class. Actually, ngayon po, ang bawat Pilipino, maniwala ka sa hindi, middle class. Ang ibig sabihin ng middle class, kumikita yan ng, on the average, $4,000 a year. Pero pag upper middle class, pwedeng itaas siya hanggang $11,000 a year.
11,000, halos malapit na yun sa $1,000 a month, di ba? Kasi $12,000 is $1,000 a month. Yan, sa maniwala ka sa hindi, yan ngayon ang kikitain ng Pilipino kung ang ating mga private businessman magpupundar ng magagandang bagay sa infrastruktura, sa pagkain, sa services. Services, yan po yung tinatawag na tracking, banking, telecommunications. Okay, it sounds all very exciting and very positive. Exciting mo, kaya kailangan na paggising mo sa umaga, kakanta-kanta ka pa eh. Diba? Sana nga po, kasi ang dami pa rin nating OFWs na umaalis ng Ang bansa. OFW, sila ngayon ang pinakamalaking pinagkukunan ng salapi ng ating bayan. It's about $33 billion a year. Yeah. 33 billion times, may na nga ako sa decimal point, round off mo sa 60. Kasi ang pera natin, almost 57, di ba? Round up 33 times. That's more than 2 trillion pesos. More than 2 trillion pesos. Kaya we really owe them po a Kaya lot. samantalang investment natin on average, hindi pa lumalagpas sa $11 billion a year. So ang kita natin mga 3 times the value of foreign direct investments. And foreign direct investment, pag pinapunta mo yan dito, bibigyan mo pa siya ng tax incentives, uuto-utuin mo siya na kung ano, nagko-complain siya ng red tape. Mga OFW, walang complaint siya, padala ng pera. Saka mga ating mga OFW, there are 12 million OFW. Yes. That's our biggest export item, human capital. Yeah. Bakit po sila naging biggest export item? Kasi ang ating OFW, naturally talented. Magaling sila. Pag umuwi po sila lahat, babaksak po ang mga palakad ng mga maraming bansa, including England. Ang nagbigay sa injection sa COVID, sa Queen of England, Filipina nurse. Hihinto Ang mga po ang nag-aalaga mundo. ng mga hari ng Saudi Arabia, mga anak nila, mga Pilipino. Alright. So, paano po nabago ang pananaw ng pagnenegosyo sa bansa po kumpara po sa mga nakaraang taon? I think one factor is nawala yung takot. Nawala yung takot. Kasi dati, pag minalas-malas ka, baka mamura ka pa, no? Okay na sana yung mamura, baka mapatay ka pa. Di ba? So kaya ka sumusunod, mumurahin ka o mapatay. Ngayon po, kinukumbinsi ka. The appeal is to your mind and to your soul. Balit, the appeal is to your humanity at saka pagmamahal mo sa bayan. Kaya naman, in response to that, very bullish po ang ating alam mo, bullish parang yung toro, was lulusob siya ngayon. Okay? Para mapatay niya ang kalaban, which is kahirapan. Ayun. Speaking of kahirapan or poverty, sir, doon sa naging interviews niyo or conversations niyo with the Titans, ano po ba yung nabanggit nila or nasabi nilang challenges pa rin when it comes to doon sa poverty reduction at inequality dito Alam sa mo, Pilipinas? poverty reduction, nasa utak mo yan eh. Ang problema sa poverty, ayaw mag-aral ng mahirap. Ang tamad nila mag-aral. Kaya po marami sa mga kabataan natin, majority hindi marunong magbasa, hindi marunong magkwenta. Nakakabilang sila up to 20. Alam mo bakit? 10 finger, saka 10 daliri sa paa. 20 lang yun eh. Kasi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titingin sa paa. Hanggang doon pa. Kasi dapat po ang ating mga tao, lalo na mga mahirap, ang kinabukasan nila nasa edukasyon. Kasi pag wala kang edukasyon, wala kang skill. Diba? Kasi education formalizes your knowledge. Kasi minsan, natural ang dunong mo, pero kaya may mga certain principles na ituro sa'yo. Diba? Saka pag marunong ka, nag-aral ka, magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo. Magiging matapang ka sa pagharap mo sa mga challenges sa mundo. Okay. Dito naman po tayo sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN Business and Investment Summit dyan po sa Lao. Sinabi po ng Pangulo na ang bansa ay isang ideal hub for smart and sustainable manufacturing. Ano po ang masasabi niyo dito? Maganda pong lokasyon ang Pilipinas kung meron kang factory. Kasi po nasa gitna siya ng Asia. All the major capitals of Asia are within 4 hours. Punta ka sa Tokyo, 4 hours. Punta ka sa Hong Kong, less than 1 hour. Punta ka sa Beijing, 3.5 hours. Punta ka sa Singapore, 4 hours. Punta ka sa Bangkok, 2 hours. Less than 4 hours, lahat ng major capitals ng Asia. And you know, Asia is the largest
and most strategic and most prosperous and fastest growing region in the whole world. Nandito po ang lahat ng tao sa mundo. China, 1.4 billion. India, 1.4 billion. 2.8 kagad yun. Pero pa yung population ng ASEAN. Population ng ASEAN is 600 million. Pag pinagsama-sama mo yan, puro middle class yan, ang daming pera po niyan. Kasi magbenta ka ng piso sa 1.4 billion. Meron ka kagad 1.4 billion araw-araw. Diba? Yan yung China. Pagbentahan mo yung India, 1.4 billion ng piso. Another 1.4, di 2.8 billion kagad. Araw-araw. In theory, kung masipag ka. Kaya kailangan talaga, meron kang ibebenta sa kanila. Diba? Ito, salamin. Boss, buli ka nito, 100 pesos lang, mura-mura. O, pag tumingin ka, lilinawan ang ano mo. Yan, Eh, siyempre siya, may savings rate. Ang nga pala, yung napansin ko, ang Pilipino, ang taas ng savings rate, bago nagka-COVID, 27% ang kanyang savings rate. Ibig sabihin sa bawat 100 piso, meron siyang tinatago sa ilalim ng unan, sa kaban nila, ng 27 pesos. Pero bumagsak po yan sa 19. Ngayon pabalik na po sa 25 pesos for ang savings rate. Ang ibig sabihin ng savings rate, pag may emergency, di ba? Bigla ka magbabakasyon, nagkasakit si apo or si nanay, di ba? Meron kang magagamit o kaya may pambili ka ng kotse. Yun ang ibig sabihin ng savings rate. That's 25% of GDP. Our GDP is currently doing at 30 trillion. 25 times 3, that's 7.5 trillion. Kayang-kaya, pag kinonvert, pag binilihan ng mga factory, makinarya, kotse, talagang uunlad ang ating bayan. Saka in-invest yan sa mga kalye. Okay. Sir Tony, nabanggit natin yung mga summits na dinaluhan ng Pangulo. Ano po ba sa tingin ninyo ang long-term effect ng partisipasyon Alam ng mo yung ating summit, bansa? yung mga ASEAN Summit, nandun yung mga kapwa mo leaders. Ang napansin ko po kay President Bongbong, he is one of the most popular leaders in the whole world. Nakakatalo lang sa kanya sa ngayon si India Modi, 70+%. Siyang according to the latest approval rating, 60%. Ang taas po niyan. Si Biden, below 37. Oh. Very popular ang president Oo. natin. Alam mo, ngayon. mabango po siya. Mandaming gusto magpa-selfie sa kanya. Para siyang artista. Nakakatalo lang siguro sa kanya sa popularity. Without exaggeration, si Taylor Swift. Okay. All right. Okay, very great insights po from you. You made us understand it much Sige. better. Yes. Sa may meeting pa kayo at may date Oo nga. ata si Sir ngayon. May date pa ako. Oo. But maraming salamat, Sir. No? Well, thank you very much for this opportunity. Huwag lang kayong mahiya magpatawag. Kaya lang kailangan mag-lunch muna ako para bago magsalita. Saan po ba nabibili ito nga? Matagal ko na. Ito nga pala ang Naman natin katibayan yung ng mga magazines nakausap ni ko Sir. po sila. Yan po si Ayala. Oldest company in the Philippines. Yes. Ginawa na lahat ng kanilang business dito. Ang hindi na lang nila ginawa, mag-catering sa Last Supper. Ito, si Jong Gokong Wei. Si Lance Gokong Wei, anak po ni legendary Taipan Gokong Wei. John Gokong Wei. He made the largest purchase of airplanes, ever. Yes. Diba? Yes. For the next 10 years. Ibig sabihin, ang ating mga maraming darating din turista. At present, we get only 7 million. We will get 30 million in 5 years. Okay. Yan. Okay. Yan po. And finally, the race is on. Ayan, the race. kayo- Ito mga kandidato ng ating federal party ng ang bagong Pilipinas. They combine experience, expertise, knowledge, and governance. Yan. Okay. Okay. Maraming salamat po. Yan Sir. nga po sinasabi ko, education crisis, kailangan po turuan ng ating mga bata. At ito naman, ang 50% ng problema ng mahirap, pagkain. Ayan, tinasolve po na lang yan. At yan po, tungkol naman sa pera yan, pera. Yes. Yan. Okay. Yan. This News Asia, maraming salamat. Thank you po. very much. Maraming Good day. salamat po sa inyong oras, Sir Tony Lopez, Okay. ang Pangulo at Publisher ng Biz News Asia. Thank you.